Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandun. Ngayon po ay araw ng Lunes. Pauwi na po ako ng trabaho, galing sa trabaho. At Abril 21, Lunes, Easter Monday. Tama ba ang tawag ko? O nga, Easter Monday. Kahapon po kasi Easter Sunday. So ngayon po Easter Monday. And then, nabalitaan na natin, ako po yung nakapag-vlog kanina umaga, wala po ako sa mood na mag-vlog kasi nga hindi magandang nangyari at nabalitaan natin na namatay na ang ating Santo Papa, si Pope Francis. So, yeah. So, that's, I realized malaki na rin naman po na serbisyo ni Pope Francis sa mundo. So siya ay malaki na ang serbisyo. So most probably baka nga kailangan na niyang magpahinga. Siguro sabi ng Diyos ay siya, tama na muna Francis, pagbigyan naman natin ng iba at mamahinga ka na. So in the brighter side, medyo maganda rin dahil magkakaroon tayo ng panibagong papa. Kung sino man yun, hindi po natin alam. So sana ay maging mas maayos at mas magaling na papa. Magaling po ang ating nakaraang papa, pero ngayon po ay sana ay mayroong mas magaling pa. Makakapag-unite ng mga Katoliko sa buong mundo. Okay, so siguro po magkakaroon po ng conclave in 15 to 20 days, pagkatapos ng lamay, pakikipagdalamhati sa pagkamatay ni Pope Francis. Okay, so pagkatapos po noon ay magmi-meet lahat ng cardinals ng buong mundo. Ikukulong sila sa Sistine Chapel at sila po ay magbobotohan. At kapag nakakuha na sila ng 2/3 of the votes of all the members present, those are 80 years. Mga cardinals po, ang alam ko, cardinals na 18 years pababa ay mapapasama. 80 years pababa, not 18. 80 years pababa, ay mapapasama sa botohan na yan. At pag nakakuha po ng 2/3 of all the votes, ay magiging puti na ang lalabas na puting usok sa chimney. Okay? At pag wala pa po, syempre, kulay itim. At magbobotohan uli sila. I really don't know kung ano man ang ginagawa nila. Nakikita lang po natin yung mga nangyayari galing sa labas. Yung pag-usok ng puti at itim. Pag itim, wala pang napipili. Pag puti, ay may napili na. At lalabas na po ang Pope at magbabasbas at magbibigay ng unang basbas. Yan po ang mangyayari. So, yan po ang maganda na on the other side of the coin, magkakaroon tayo ng panibagong papa. Okay. So, balik tayo dito sa atin sa politika. Ay alam naman natin na nagpalabas ng political ad itong si Sara Duterte at saka si Amy Marcos, at ang kulay daw na ay itim, itim dahil nagluluksa sa gutom, kapos sa gutom at nagluluksa sa hustisya. Alright, so yan po ang sinasabi nila. Ang sinasabi naman ng iba, itim means I trust Amy Marcos. Yun ang Pero, I don't know. Whatever it is, ay sigurado tayo na inendorso na ni Sara Duterte si Amy Marcos, at ibig sabihin yan, nagbunga na ang paghihirap at pagsisipsip ni Amy Marcos kay Sara Duterte. Siyempre, alam niyo, palubog ng palubog ang katayuan ni Amy Marcos ngayon,
dahil sa pamamangka niya sa dalawang ilog. Ay, malalim na po ata. Parang number 19 na. Wala nang pag-asa yan. Ano? Ay, malalaman natin, ano? Baka naman marong magkapag-asa dahil sa inendorso na siya ngayon ni Sara Duterte. At ngayon daw po ay hindi na Duterte. Ano, diga 10 po yung kandidato ng PDP laban. Ano? Sa senador, 10. Ano? Ngayon daw po ay hindi na Duterte at kundi 12 na. Duterte 12 na siguro ang tawag doon. Ano? Bakit 12? Bukod kay Amy Marcos, ano? Kay Amy Marcos ay meron pang isa na namangka rin sa dalawang ilog. Ay yan po ay hindi walang iba ko hindi si Amy Villar. Si Amy Villar, si Camille Villar, ano ba ako? Camille Villar, ano? Yan po ay anak ni Manny Villar at saka ni Cynthia Villar, ano? Kapatid ni Mark. Kaya po siya po ay congressman sa ngayon, ano? So, 12 na sila ngayon ng PDP, ano? Ang ini-endorso ni Sara Duterte, 12 na, ano? So, kumpleto na. At siyempre, ito naman po si Camille Villar ay isa ring malalim, ano? Malalim ang huhugutin. Siguro nasa pa 13, 14. Laban nandiyan pa rin naman, nasa striking distance, ano? Pero despite the fact na napakalaki ng ginastos na niyan, babaeng yan, ano? Napakalaki-laki na, ay ganun pa rin ang posisyon, ay talagang hahanap siya ng ibang pagkalinga, ano, baka sakaling sila ay mananalo. Anong implikasyon yan? Yung dalawang yan, na paglipat, ano nga ba maaaring implikasyon? Ay siyempre, ay unang-una, kung sakali po at manalo yung mga yan, ano? Kung sakali at manalo yung dalawang yan, ay definitely na ang pagtanaw ng utang na loob niyan ay sa mga Duterte. At ibig sabihin noon ay sila ay magiging judge ni Sara Duterte sa impeachment. Okay? So, added 2. Plus 2 na agad po yan. Ano? Bukod kay Robin Padilla na naandyan, ano? Robin Padilla at si Bongo, ano? Siya ay sigurado na dahil siguradong si Bongo nasa taas po eh. Itong si Bato, lagi lang po naglalaro, hindi natin malaman kung ano, pero most probably baka makapasok itong si Bato. So, sa ganon, ay may sigurado na agad silang 5. Sino 'yon? Si Camille Villar, si Amy Marcos, si Robin Padilla, si Bato, si Bongo. 5. Ano? At syempre, nakikita natin ito pong si Cayetano, ano, si Alan Peter Cayetano na nagtatanggol din. So that is 6 na. Obviously yan ay mga 6 na ano. Syempre, kung may Cayetanong naandiyan, ay nasaan pa po yung isang Cayetanong babae, si Pia. Alangan naman kalabanin niya ng kanyang kapatid. Di ba? So, ito na. Sino pa? Ay syempre, kung boboto itong si Camille Villar, ay meron pang isang Mark Villar. 8 na. Diyan pa lang po sa 8 yan, ay siguradong hindi na makukonvict si Sara Duterte. Ano? Sigurado na yan. Yan ang magiging consequence niyang paglipat nila at pag-endorso nila kay Sara Duterte. Pag-endorso ni Sara Duterte dyan sa 2 yan. Kay Marcos at kay Camille Villar. Ano? Yan. Kaya mukhang uphill battle itong pagko-convict kay Sara Duterte unless overwhelming talagang evidence na makikita na talagang dapat i-convict itong si Sara Duterte. What do I mean by that? Unang-una,
napakalaki pong yan, ebidensya diyan, ay yung mga bank account. Yung mga bank account na sinasabi ni Trillanes. Ano? Mga milyon-milyong pera na pumapasok sa bank account ng mag-amang Sara Duterte at saka ni Rodrigo Duterte. Yan po. So, isa yan. At pag nakikita talaga na ang mga perang yon ay hindi nila maipaliwanag kung saan galing, ay meron pong assumption ng katiwalian diyan. Unang yan. Unang talaga yan sa mga ebidensya. Padalawa, pag hindi po naipatunayan kung saan napunta ang pera na pinaggamitan ng confidential funds. Confidential funds, ayan po, na talagang tinatanong ay hindi po sabihin kung sino at saan napunta yung mga pera na yan. Yan po ay pag napatunayan diyan na talagang may malaking anomalya sa pera pa lang, yan po ay betrayal of public trust. Alright? Pinagkatiwalaan sila ng pera ng gobyerno. Okay, so yun, unang-una yan. Unang-una na magiging sagabal sila. Sila ang unang-unang magiging sagabal sa pag-convict kay Sara Duterte. Alright. So, ano pa magiging consequence niyan? Ay syempre, mahihirapan po ang gobyernong Marcos na ipatupad ang kanyang mga nasimulan. Masimulang mabubuting batas. Kasi yan po ang problema diyan eh. Yan ang problema diyan sa pag hindi mo naging kasundo ang Senado. Pag hindi naging kasundo ng Senado o ng House of Representatives, ang presidente, mahihirapang ipatupad yung mga dapat ipatupad. Okay. So, sana naman ay matauhan na ang mga tao. Malaman natin kung talagang nag-iisip ang mga tao sa pagboto ngayong darating na eleksyon, lalo na sa Senado. Ito pong eleksyon na to ay napaka-crucial. Crucial in a way na nandyan po malalaman kung tayo ba ay tutuloy o hindi sa pagiging matinong gobyerno. Diyan po natin malalaman. At kung malalaman din natin kung talagang ang mga botante ngayon ay talagang nag-iisip. Hindi lang po yung mga botante ay titingin sa TikTok na nagsasayawan katulad iboboto si Ipe. Sino pa? Si Rebillame na Maria Josep. Walang man lang plataforma. Yung dalawang yan. Si Bato na wala namang nagawa sa Senado. At marami pang tao. Pag-isipan po ninyong mabuti kung sino inyong pipiliin. Marami na rin naman lumalabas sa TikTok, lumalabas sa Facebook, lumalabas sa Instagram. Kung ano-ano lang ang ginagawa ng mga kandidato na yan, ay talaga naman po mag-isip-isip kayo. Okay? So, hanggang sa muli, magandang araw po. Bye-bye.